Yan. At atin pong patuloy na purihin ang pangalan ng Panginoon ngayon pong umaga. At tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Lord, ngayon pong umaga, hinihiling namin na kami ay iyong samahan. Hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ay mangusap sa aming kalagitnaan, sa iyong personal na kaparaanan. Loobin mo, Panginoon, na ngayong umaga maranasan namin ang iyong kapangyarihan, aming masilayan at masaksihan ang iyong kaluwalhatian. At muli, Panginoon, hinihiling po namin, buksan mo, O Diyos, ang aming kaisipan. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang Espiritu ng kaunawaan at kapahayagan. Lord, ngayon sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nawa kaming lahat ay makasunod sa iyong kalooban, makapamuhay, Panginoon, ng naaayon sa iyong kagustuhan. Kaya hinihiling namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan. Aming hinihiling, Panginoon, ang pagbaba ng iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. At muli sa pangalan ng Panginoong Yesus, winawasak namin ang lahat ng gawa ni Satanas upang hadlangan ang aming malayang pakikinig. At sa pangalan ni Yesus amin dinideklara ang tagumpay, ang biyaya at ang pagpapala na nanggagaling sa iyo ay amin ang nakamtan sa pangalan ni Yesus. Lord, muli nagpapasalamat kami, nagpupuri. Ibinibigay namin sa iyo, O Diyos, ang papuri, ang pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody that believe, say Amen. Okay, palakpakan ho natin ang malakas ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At ngayon pong umaga, mga kapatid, ay meron po akong mensahe na gustong ibahagi sa inyo ngayong umaga na nararamdaman ko po na ito po ay galing sa atin pong Panginoon. Amen. So, kaya hinihiling ko po ang inyo pong matamang pakikinig at inyo pong namnamin ang mensahe na atin pong mapapag-aralan ngayon. Amen. Now, nais ko pong tawagin ang inyong atensyon dito po sa dalawang larawang ito na akin pong ibabahagi po sa inyo at napakahalaga po nito. At, yan. So, yan po yung unang larawan. Okay? Ang pangalan po niya ay si Charlie Kirk. Isa po siyang Amerikano at siya po ay kilala sa kanyang pagiging aktivista. Pero siya po ay political activist and then at the same time, siya po ay religious activist. Okay, aktivista siya sa kanya pong pananaw sa aspetong politikal at siya po ay aktivista kung pag-uusapan po natin yung kanya pong pananampalataya. At hindi lamang po yun, siya po ay isang pilantropo. Pag sinabi pong pilantropo, napaka mapagbigay nitong taong ito. Isipin niyo po yung kinikita ng kanyang organization at yung ayon po sa kanyang last will and testament kung sakaling mamamatay siya, ay malaking porsyento ng kanya pong kayamanan ay ibibigay niya para po sa kapakanan ng mga kabataan na makapagpatuloy ng pag-aaral at sa mga eskwelahan. Isipin niyo yung yaman niya ay ibinibigay niya para sa mga kabataan na makapagpatuloy sila sa kanilang pag-aaral. Isipin niyo yung puso ng taong ito. At kamakailan lang, nung last September 10, ito pong lalaking ito, habang siya po ay nagtuturo doon po sa isang universidad, siya po ay nagsasalita doon sa isang malakihang gawain, siya po ay binarel at doon siya namatay. Okay? So bukod sa siya po ay philanthropist, siya po ay meron pong konserbatibong pananaw. Yung kanya pong pananaw ay hindi po lalabas sa kung ano ang sinasabi ng batas ng Amerika at kung ano ang sinasabi ng batas ng banal na kasulatan. Siya po ay isang kilalang ebanghilista. Siya po ay isang mangangaral, itong si Charlie Kirk. At siya po ay against doon sa tinatawag na abortion, doon sa LGBTQ, sa racism. Siya po ay laban sa tatlong bagay nito na aking binanggit. Hindi po siya sang-ayon doon sa abortion. Alam niyo ba yung abortion? Yung abortion po yung paglalaglag ng sanggol, hindi pa pinapanganak, nilalaglag na. Usong-uso po ito sa Amerika. Okay? Halos maging legal ang abortion sa Amerika. At kaya nga po si Donald Trump ay hindi po halos maging popular, lalo na po sa mga kabataan ngayon, sapagkat kanya pong ginawang illegal ang abortion. Isipin niyo itong presidenteng ito. Sinabi niya, hindi pwedeng papatayin mo ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Yan ay may buhay. Yan ay galing sa Diyos.
So ito po'y sinasangayunan din ni Charlie Kirk. Hindi lamang po doon, against po siya doon sa LGBTQ, sa pananaw ng lesbian, gay, bisexual, transgender, hindi ko na alam kung anong Q at saka yung I. At higit sa lahat, laban siya sa racism. Alam niyo ba yung racism? Yung masyadong mataas ang kanilang standards pagdating sa lahi ng tao. Kapag puti ka, puti ka. Hello? Kanilang inaapi ang ibang kulay. Ganun po ang karamihan doon sa lugar na kanilang kinalulugaran. Pero itong si Charlie Kirk, against po siya sa lahat ng klase ng racism. Para sa kanya lahat tayo ay pantay-pantay. Para sa kanya lahat tayo ay mga nilalang ng Diyos na buhay. Kaya dapat tayo magmahalan, dapat tayo maggalangan, at dapat hindi natin itinatangi ang isa't isa. Yan si Charlie Kirk. Tapos, napaka-vocal niya pagdating sa kanyang pananampalataya. Tayo kaya mga kapatid, tayo kaya ay magkakaroon ng kakayahan o may kakayahan ba tayo na maging vocal o ibig sabihin, bukang bibig natin yung ating pananampalataya. Sa tuwing tayo ay magsasalita, saan man tayo magpunta, ipinapahayag natin ang walang kahiya-hiya ang ating pananampalataya kay Kristo. May kausap pa ho ba ako? Yan si Charlie Kirk. At siya po ay binansagang Jesus freak ng mga kabataan doon po sa kanilang lugar. Siya po'y sinabing baliw kay Jesus. May kausap pa ho ba ako? Ito tanong ko sa iyo kapatid. Kaya mo bang magpakabaliw alang-alang kay Kristo? Yan. Now, ito yung talaga medyo nalungkot ako. Ito po'y kamag-anak ko. Kung tutusin, siya po'y aking pinsan sa mother's side. Pero siya po yung itinuring kong pangalawang ina. Sa hindi lamang po pangalawang ina sa pananampalataya, kundi pangalawang ina talaga dahil malaki po yung naging bahagi niya sa akin pong buhay. Nung ako po'y bago-bago pang Kristiyano, ay siya po yung umalalay sa akin, kaya ako po'y nakapagpatuloy sa akin pong paglilingkod. Hindi po ako makakarating sa akin pong kinaroroonan ngayon, hindi po ako magiging pastor kung hindi po dahil sa babaeng ito. Siya po yung itinuturing kong spiritual mother. Yan. Pero kung titignan niyo po itong si ate, siya po ay isang pangkaraniwang may bahay lang na meron pong 6 na anak. Ang kanya pong trabaho, yung kanya pong hanap buhay nagluluto sa karinderya. Meron silang sariling karinderya doon po sa isang palengke na sikat doon sa Maynila. Ang tawag po ay Muñoz Market. Meron po silang karinderyang maliit doon. At doon sa kanilang karinderyang maliit na yun, napagtapos niya lahat ng kanyang 6 na anak. At lahat sila ngayon ay professional. 2 sa kanila nagtatrabaho sa IBC 13. Okay, yung dalawang mga kuya nila, yung dalawang kuya, dalawang lalaki na sabi na nating matatandang lalaki, meron din po silang kani-kanyang magagandang buhay. Okay, yung sumunod po na 2 babae ay yung isa po ay professional din at yung isa ay nagtatrabaho sa bangko. Pinagpala ng labis ng Diyos ang babaeng ito dahil siya po ay naging tapat sa kanyang paglilingkod. Siya po ay nakilala sa katapatan ng kanyang pananampalataya. She is a firm believer of the Lord Jesus Christ and had led many souls to the Lord. Marami siyang nadalang kaluluwa sa Panginoon. Yan. Kaya alam niyo po, nung namatay itong ate kong ito, talagang nagdalamati ako, nalungkot ako kasi hindi ako makapunta. Kumbaga itong pinaka malungkot na bahagi ng kanilang buhay, bahagi ng kanilang pong pamilya, hindi man lang ako nakarating. Kaya malungkot po ako. At alam ko po na ito pong kapatid natin ito ay ligtas na at siya po ay masaya na sa piling ng Panginoon. Okay? So itong dalawang ito, kung titignan po natin, naabot na nila ang kanilang hangganan. Hello? Naabot na nila ang kanilang hangganan ng hindi bumibitiw sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hanggang sa huli, nandoon ang kanilang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya hanggang maabot nila ang hangganan. May kausap pa ho ba ako? Kaya nga itong dalawang ito,
may karapatan silang sabihin yung sinabi ni Apostol Pablo na matatagpuan sa 2 Timoteo, Kabanatang 4 at ang talatay 7. Sinabi ni Apostol Pablo, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Pagharap nila sa Diyos, pwede nilang sabihin ito. May karapatan silang sabihin ang mga pananalitang ito dahil sila nga po ay puspusang nakipaglaban. Natapos nila ang kanilang takbuhin, nanatili silang tapat sa kanilang pananampalataya. Makasagot ba kayo ng amen? Na may tanong ho ko sa inyo ngayon pong umagang ito. Ito yung aking tanong. Ano ang gusto mong maalala ng tao sa iyo kapag wala ka na? Medyo matalas ng konti ang tanong na yan. Hello? Ito medyo nakakatawa pero totoo. Paano mo gustong matapos ang iyong buhay? Hello? Medyo nakakatawa ito. Pero hindi eh. Okay? Kung tatanungin kita, gusto mo bang marating ang iyong hangganan ng matagumpay? Nasabi ho ng Biblia, ang buhay po nating lahat ay may hangganan. Hello? Meron tayong kani-kanyang destinasyon. Meron tayong kani-kanyang lugar na gusto ng Diyos na maabot natin dahil ito yung kanyang plano para sa atin. Ito ang tanong, gusto mo bang maabot yun ng matagumpay? Amen? Okay, kung ang sagot mo ay amen, hinihiling ko na ngayong umaga, makinig ka ng mabuti. Amen? Now, ito po yung aking gustong ipangaral ngayong umaga, faith that finishes well. Ang pananampalatayang may magandang pagtatapos. Okay. Praise God. Basahin ko po sa inyo, ito pong Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. At ito po ay pagpapatuloy nung mensaheng ipinangaral ni pastora natong nakarang linggo. Nais ko pong sundan yung kanya pong ipinangaral. Basahin po natin sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Basahin ko muna sa inyo sa wikang Ingles. Ang sabi po rito ay ganito. Therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that easily besets us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your minds. Sa Tagalog, ito po ang sabi ng Biblia ng Tagalog, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na ating sinalihan. Verse 2. Sabi po ng verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, ang sabi po roon, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen. Praise God. Now, ito pong binasa po natin, kung titignan po nating maigi, ito po ay mga napakahalagang pananalita sapagkat ito po, kung tutusin po ang Hebrews chapter 12, ito po ay conclusion na po ng mensaheng isinulat ng sumulat po ng aklat na ito o ng sulat na ito. Naniniwala po kung sumulat po ng sulat sa mga Hebreo ay si Apostol Pablo, yun ang aking paniniwala. Ang dahilan po ay yung kanyang estilo o yung estilo ng pagkakasulat po ng sulat na ito ay wala pong pinagkaiba doon sa mga sulat na isinulat ni Apostol Pablo. Pareho sila ng estilo. Pareho silang ng mensaheng dala. Kaya naniniwala ko na ito'y isinulat ng isang tao lamang.
So ito po'y conclusion, ito po ay application na kanya pong isinulat. Kung babasahin po ninyo sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 11, makikita po natin kung paano niya ipinagtanggol si Kristo. Makikita po natin kung paano niya ipinakilala si Kristo, kung paano tinupad ni Kristo ang mga hula ng lumang tipan, at ito po ay naisulat sa bagong tipan. Ipinapakita po ng sumulat o ni Apostol Pablo na si Kristo ang katuparan ng hula ng mga propeta. At si Kristo, ginanap niya ang kalooban ng Ama, gaano man ito kahirap sa pananaw natin bilang tao. Alalahanin po natin, si Kristo ay naging taong kagaya mo at kagaya ko. Kung ano yung naramdaman mo, naramdaman niya. Kung ikaw ay napagod, si Kristo ay napagod. Kung ikaw ay nagutom, si Kristo ay nagutom din na kagaya mo. Eto pa, kung ikaw ay ininsulto, kung ikaw ay inusig dahil sa iyong pananampalataya, si Kristo ay ganun din, at yun nga yung sinasabi ng verse 3. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig mula sa mga makasalanan. Inusig si Kristo sa kanyang pagtupad sa kalooban ng Ama. May kausap pa ho ba ako? Ibig sabihin, yung pinagdaanan mo, pinagdaanan din ni Kristo. O medyo papalitan natin ng konti. Yung pinagdadaanan mo, pinagdaanan din ni Kristo. Pero titiyakin ko sa iyo, yung pinagdaanan ni Kristo, hindi mo kayang higitan. May kausap pa ho ba ako? Ang sabi ng Biblia, yung pinagdaanan ni Kristo, dapat nating tularan. Hello, yung kanyang naging buhay ay dapat nating sundan. Yung pong sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hinihimo ko kayo na ating patuloy na sundin, paglingkuran, ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaya ito pong Hebrews chapter 12, verses 1 to 3, ito po ay hindi lamang po isang panawagan. Ito po ay paghimok. Alam po ba natin yung ibig sabihin ng paghimok? Pag sinabing paghimok ay hindi lang pinapakiusapan, kundi sinasabihan kanya na ito yung dapat mong gawin. Ito'y panawagan sa isang, sabihin na po nating, makatotohanan na pagkilos o isang aksyon na kung saan ay itinuturing na tama at matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? May kausap pa ho ba ako? Atin pong himay-himayin ito pong mga talata na atin pong binasa. Yan. Sabi ko nga po sa inyo, ito po yung pagpapatuloy ng mensahe na ipinangaral po nung nakaraang linggo. Himay-himayin natin itong chapter 12, verses 1 to 3. Okay, handa na ho ba kayo? Okay, ngayon, tingnan po natin. Hebrews chapter 12, verse 1. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Yan. So kung titignan po natin, naka-highlight po ng yellow yung salitang kaya nga. Sabi nga po natin, kaya nga. No, alam niyo po yung salitang kaya nga, kung pag-uusapan po natin yung Tagalog literature o yung lingwahe pong Tagalog, pag sinabi pong kaya nga, ito po'y tumutukoy sa tinatawag na conclusion. Or, kumbaga parang sinasabi, pag sinabing kaya nga, ibig sabihin, ito talaga yun eh. Ito dapat. So, kumbaga parang, hindi ka na dapat makipag-argue. Hindi ka na dapat makipagtalo kasi yun nga dapat. So pagkatapos na kanyang, ito po yung pagtatapos ng kanyang mismong mensaheng isinulat. Ito po yung practical application. This is the most important part of his letter. Kung babalikan po natin ang chapter 11 ng Hebrews, ano ba yung meron sa chapter 11? Sinulat po ni Apostol Pablo o ng manunulat ng sulat dito ang tungkol sa pananampalataya. Hello, sinabi po roon, ang pananampalataya ay ganito. Binigyan pakahulugan o binigyan ng malinaw na pakahulugan kung anong pananampalataya at mula sa kasaysayan
na mga Hudyo, sa kasaysayan na isulat sa Lumang Tipan, sinabi po ng manunulat, ito yung pananampalatayang meron sila na dapat magkaroon ka rin. So, ina-apply ngayon ito ni Apostol Pablo, o ina-apply ito ngayon sa chapter 12. Kaya nga, ang liwanag ng sinulat po doon. Himayin pa natin. Ang sabi po roon, kaya nga mga kapatid, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang bagay o anumang balakid na pumipigil sa atin. Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. May kausap pa ho ba ako? Now, sa maniwala kayo sa hindi, ang daming tao ang hindi bumabasa ng Biblia. Siyam sa 10 tao, ayon po sa pagsasiyasat, siyam sa 10 tao ang hindi nagbabasa ng Biblia. Isa lang ang nagbabasa ng Biblia sa 10 tao na aking pong binanggit. Sang-ayon po sa survey. Take note, survey yun ha. Sabi na survey, isang tao lang mula sa 10 bilang ang nagbabasa ng Biblia, ang siyam hindi. Bakit kaya? Hindi natin alam. Pero meron silang binabasa. Itong siyam na tinutukoy ko po, itong siyam na sinasabi ko, ang binabasa nila hindi Biblia, ang binabasa nila ikaw. Nakatingin sila sa iyo. Tinitingnan nila mga kapatid ang ating mga reaksyon. Pinakikinggan nilang maigi yung ating mga sinasabi. Binabasa nila yung ating mga kilos. At sa maniwala kahit sa hindi, kapag nakita nila yung mga bagay na sinasalita mo, naintindihan nila yung mga bagay na sinasalita mo, naramdaman nila yung kahulugan ng mga pagkilos mo, hindi mo maiwasang hindi sila magbibigay ng komento. Magkukomento at magkukomento yan. At yan ang dahilan kung bakit, yan po yung sabihin na nating katotohanan. At dyan po nakadepende kung ikaw nga ba ay makakaakay ng tao para kay Lord o hindi. May kausap pa ba ako? Kaya tiyakin nating mabuti at maganda ang kanilang mababasa sa atin. Ulitin ko, sabi ko nga sa inyo, ang binabasa po ng karamihan, hindi ang Biblia kundi ikaw, tayo, ang kanilang binabasa. Kaya tiyakin natin na mabuti at maganda yung kanilang mababasa sa atin. May kausap pa ba ako? Okay. Ano sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 5, verse 13 hanggang 16? Ito sabi ng Panginoong Yesus, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa niya ito mapapaalat muli? Hindi ba't wala na itong kabuluhan kundi itapon at tapakan ng tao? Sabi ng Panginoon, ikaw, tayo, ang asin ng sangkatauhan. Sinundan pa ito ng isa pang halimbawa. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Verse 15, ano sabi roon? Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip inilalagay iyon. Ano pong ibig sabihin dito ng Panginoon? Verse 16, ano sabi ng Panginoon? Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng maraming tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Na binabasa nila yung lahat ng ating ginagawa. Pinakikinggan nilang mainam yung ating mga sinasabi. At doon nila tayo hinahatulan. At doon nila nasasabi kung ikaw ay totoo nga bang Kristiyano o hindi. Pero ang liwanag ng utos ng Panginoon, paliwanagin mo ang iyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. Ang pagiging Kristiyano hindi tinatago. Ang pagiging Kristiyano inihahayag, hindi lamang sa salita, kundi sa pamamagitan din ng gawa. May kausap pa ba ako? Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat nakikita ang mabuti mong gawa. No, pag nakikita nila yung ating pong mabuting gawa, ang sabi po ng Biblia, papupurihan nila ang ating Ama na nasa langit. Kung baga magpapasalamat sila dahil nandiyan ka.
Nagpapasalamat sila dahil nandiyan ka, dahil sa pamamagitan mo, nakikita nila kung ano ang mabuti. Nakikita nila kung ano ang tama. Nararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos dahil nandiyan ka, dahil nakikita at lumalabas ito sa iyong buhay. Makasagot po ba kayo ng amen? Now, tignan po natin. Sabi po ng, balikan po natin yung verse 2. Verse 1. Babalikan natin ha. Iisa-isahin po natin ito. Ayun. Ang sabi ro, napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. May dalawang bagay na pinapatalikuran si Apostol Pablo. Number 1, yung kasalanan. Okay? Alam naman po natin kung ano ang kasalanan. Ang mga kasalanan ay tumutukoy po sa mga bagay na hindi tama, hindi totoo, hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, talikuran mo ito. Kung gusto mong makasunod sa Diyos, kinakailangan mong iwaksi ang mga bagay nito. Amen. Amen. Kaya kung umiinom ka pa, naglalasing ka pa, kailangan mong talikuran yan kung gusto mong sumunod sa Diyos. Kung ikaw ay may bisyo at ikaw ay namumuhay ng hindi ka lugod-lugod sa Diyos, kung totoo na gusto mong makakilala sa Diyos at gusto mong totoong makasunod sa Diyos, kinakailangan mong talikuran yan. Amen. Okay. Tapos sinabi ni Apostol Pablo, anumang balakid na pumipigil sa atin, talikuran. Ano kaya ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Actually, yung salitang balakid dito, hindi talaga balakid. Ayon po sa original po na lingwahe na pinagmulan po ng bagong tipan natin pong pinakikinggan o binabasa, ito po'y tumutukoy sa mga kabigatan na meron tayo. Alam niyo, sa totoo lang, hindi gusto ng Diyos na magpasangka ng napakaraming bagay. Hindi gusto ng Diyos na pasanin mo yung bagay na makapagpapabigat sa iyo at makapagpapahirap sa iyo. Ang problema ay ganito. Kung bakit tayo nahihirapan? Kasi yung mga bagay na hindi mo naman dapat pasanin, pinapasan mo. Yung bagay na hindi mo naman dapat problemahin, pinoproblema mo. Ano bang dapat? Ang sabi ng Biblia, ipagkatiwala po natin ito sa Diyos. May kausap pa ho ba ako? Now, ang kasalanan at ang mga kabigatan ito, maaari niya tayong pigilin upang tayo po'y makatungo, makarating sa lugar na gusto ng Diyos na atin pong mapuntahan. Now, sabi rito, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na ating sinalihan. Buong tiyaga tayong tumakbo. Ang problema ito, ang dali para sa atin ang bumigay. It is easy for us to give up. Kapag nahirapan na, tama na. Tuldo ka na. Ayaw ko na. Kasi nahirapan ka na. May kausap pa ba ako? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang titigil. Huwag kang hihinto sa pagsunod sa Diyos. Yan. Maganda na nagkakaintindihan po tayo. Okay. Ngayon, tingnan po natin. Sa verse 2, ito pong sinasabi. Ang sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, tingnan po natin ha. Yun. Ang sabi ron, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, si Kristo ang ating pinakamagandang halimbawa sa ating dapat na maging paglakad bilang Kristiyano. Kung meron ka man dapat na tignan, ito ay walang iba kundi si Kristo. Sapat kung titignan mo ako sa aking kahinaan, kung titignan kita sa iyong kahinaan, baka matisod ako. At siguradong matitisod ako. Hello? Hindi po dapat. Ang sabi ng Biblia, ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Bakit? Ulitin ko po yung aking sinabi kanina. Si Kristo ang pinakamagandang halimbawa sa ating dapat na maging paglakad bilang Kristiyano. Ito po ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia sa Juan chapter 13, verse 15. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat niyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. Jesus Christ provided us an example to follow. Siya ang ating pinakamagandang halimbawa.
Sabi pa po ng Biblia, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Wala kang ibang dapat tularan kundi si Kristo. Kaya ka nga Kristiyano eh. Kaya nga tinawag kang alagad dahil ikaw ay dapat na maging tagasunod ni Kristo. Amen. Ito pa nakakatuwa. Yan, verse 21 ng 1 Peter chapter 2. Yan. Halimbawang dapat tularan para tularan natin ang buhay ni Kristo. Okay? Balikan natin ang Hebrews chapter 12, verse 2. Ang sabi ron, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaupo sa kanan ng Ama. Take note, may kagalakang naghihintay sa Panginoon. Ginawa niya yung mga bagay na Kanyang ginawa dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Ano ba tinutukoy dito ng sumulat ng aklat na ito? Okay, ano ba ito? Alam niyo po, yung kagalakang naghihintay sa Panginoon, ito po ay may kinalaman, number 1, doon sa maganap ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Ama. Ito po yung sinasabi ni Kristo, kagalakan niya na maganap ang kalooban ng Ama. At ito ang pinakauna para sa Kanya. At ano ba ang kalooban ng Ama kung bakit siya isinugo? Ang sabi ng Biblia, isinugo siya para sa kaligtasan nating lahat. So pangalawang dahilan ng kagalakan ng Panginoong Hesus, o dahilan ng kagalakan kung bakit ginawa ng Panginoong Hesus ang Kanyang ginawa sa krus, ay ito, ay ang iyong katubusan at ang iyong kaligtasan. Ito ang kagalakan ng Panginoon para nang sa gayon, ikaw at ang Panginoong Hesus ay maging isa. Ikaw ay maipanumbalik sa piling ng Ama. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung kagalakan ng Panginoong Hesus. Ito yung nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng Panginoon. Kaya, nung ginagawa niya yung kanyang mga ginawa, lalong higit nung siya po'y ipinako sa krus na matay, inilibing, at muling nabuhay, ito yung abot tanaw ng Panginoon. Gagawin ko ito kasi ito yung kasiyahan ko. Amen? Na itong tanong, ano yung nagbibigay ng kasiyahan sa iyo? Ang maganap bang kalooban ng Diyos? Matupad mo't maabot mo yung plano ng Diyos para sa iyo? O yung mga bagay na gusto mo lang? Mag-isip ka, kapatid. Okay, ang sabi nga ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ang tinitignan niya sa kanyang patuloy na pagsunod sa Panginoon na ito. Sabi ni Apostol Pablo, yan, ito. At ngayon, may inilaan ang Diyos na korona ng katwiran sa akin. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. Sabi ni Apostol Pablo, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. O ito yung sinabi ko kanina. At ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. Ito, kapatid, ngayon pa lang gusto kong ilagay mo sa iyong isipan, gawin mo ng abot ng iyong pananaw na sa iyong pagharap ng Diyos, may gantimpala ka. Hindi ka lang ililigtas ng Panginoon, hindi lang magiging ganap ang katubusan mo mula sa Panginoon, kundi ikaw ay tatanggap ng karangalan mula sa Diyos. Ang sabi ron, korona ng katwiran. Amen? Ibibigay ito sa atin ng Diyos sa araw ng paghuhukom niya. Kasi sabi ng Biblia, mga kapatid, lahat tayo huhukuman ng Diyos. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos sa ating pang buhay nung tayo po'y nabubuhay pa dito sa lupa. Kung ano yung ating pinagagawa dito sa lupa, kung paano po natin ginugol yung buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Amen. Now, ito sabi ng Apostol Pablo. Sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan
at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan. Pagdating ng verse 14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Kapatid, sa dulo ng ating paglalakbay, sa dulo ng ating buhay dito sa mundo, may naghihintay na maganda para sa atin. Maring sa mga oras dito, pangit ang iyong pinagdaraanan. Maring sa mga oras dito, hindi mo alam kung bakit mo pinagdaraanan yung mga bagay na iyong pinagdaraanan. Pero itong magandang balita na gusto kong sabihin sa iyo ngayong umagang ito, may magandang bagay na inihanda ang Diyos para sa iyo. Amen? May magandang bagay na naghihintay sa iyo sa dulo ng hangganan. Amen? At ito ang iyong pakanasahin. At ito ang iyong sabihin po natin kasabikan mo, natatanggapin mo sa iyong Panginoon. Kaya dapat na maging tapat ka. Amen? Praise God. Hallelujah. So nagpapatuloy ako sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala. Sa pagwawakas, ito yung tanong ko ulit sa inyo kanina. Gusto mo bang marating ang iyong hangganan ng matagumpay? Sino po rito ang gustong makarating sa finals ng matagumpay? Amen. Taas ang kamay. Amen. O kaya, kumbaga ngayon tayo yung mga Kristiyano, may karapatan tayong sabihin ito sa isa't isa. Tayo rin ang magkikita sa finals. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magkikita-kita tayo Magkikita-kita tayo sa finals. finals. Sa pagbabalik ng Panginoon, magkakasama pa rin tayo kung ikaw ay mananatiling tapat. Amen? Now, nais mo bang magtagumpay ngayon sa iyong buhay hanggang sa huli? Hello? Hindi lang sa huli ka magtatagumpay. Okay? Kalooban ng Diyos yan kung magiging tapat ka. Pero ang tanong ko ngayon ay ito. Ngayon ba, gusto mo ring magtagumpay? Ay, ang hina. Amen. Sino yung gustong magtagumpay ngayon? Taas ang kamay. Amen. Praise God. So, anong dapat natin gawin? Ito, magpatuloy ka kay Kristo at tiyak na ito'y iyong mararating. Amen? Amen. Praise God. Kaya sa mga oras dito, I hope inyo pong nasundan yung akin pong ipinangaral, nakita po ninyo ang kalooban ng Diyos na siyang dapat nating lakaran. Sa mga oras na ito, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa Panginoon.